I said, I'm busy doing my things. Kung gusto mo pumunta sa party, then go ahead. Wala naman sa akin ang paa mo para hindi ka makapunta eh. Iritang saad ni Samara sa kausap niya sa phone habang nagmamaneho ng kotse papunta sa company niya. Nang bumaba ito sa kotse, sa tapat ng building, ay napatingin ito sa hindi kalayo ang coffee shop na mukhang bagong bukas lang dahil ngayon lang niya ito napansin. Marami ang tao doon, kaya na-curious ang dalaga. Isa siyang pumila dahil wala pa siyang breakfast ngayon. Dahil sa maraming meeting ang nakapila sa kanya. Balik po kayo. Masiglang saad ng barista. Hanggang sa si Samara nang nasa counter. Espresso matcha. Order ni Samara. Name ma'am. Nakangiting tanong ng binata. Samara. Sagot niya. Minuto lang hinintay niya at na-receive na nitong order niyang kape. Paglabas niya, ay binigyan niya ng isang tingin ng coffee shop. Hindi ito magtatagal. Bulong ni Samara sa sarili at nagsimulang maglakad papunta sa building niya. Pero napatigil siya nang malasahan ang kape nito. Bago siya pumasok sa building, ay napangisi na lang siya. Maybe I judged the wrong one. Saad pa niya dahil isang higo pa lang ay dama na nitong sarap ng kaping hawak niya. After ng trabaho, ay inaayos ni Samara ang kanyang table dahil balak na niyang umuwi dahil sa pagod nitong nararamdaman. Pero napatingin siya sa cup na walang laman. Kinuha niya iyon at tinapon sa basurahan. Pagkaayos niya ng gamit, ay agad na bumaba si Samara at balak nitong dumaan sa coffee shop para bumili ulit ng kape para hindi siya antukin sa biyahe. Pero napahinto ang dalaga nang makitang fiancé nito na naghihintay sa labas. Napabuntong hininga na lang siya. Anong ginagawa mo dito? Walang ganang tanong ni Samara kay Vincent. Pupunta tayo sa party ng kaibigan ko. Sagot sa kanya. Napairap si Samara at salubong ang noong nakatingin kay Vincent. Galing ako sa trabaho oh. Tapos, aayain mo kung mag-party na wala namang kwenta. Kung gusto mo, ikaw na lang. Pagod ako. Singhal ni Samara at balak nang lagpasan si Vincent. Pero mahigpit na hawak sa braso niyang ginawa ng binata. Nasasaktan ako, Vincent. Daing ni Samara. Balak lumapit ng guard para awatin sila. Pero isang masamang tingin lang ni Vincent ay napaatras na ito. Masasaktan ka talaga kung hindi ka susunod. Banta ni Vincent sa kanya. Nang makawala si Samara sa pagkakahawak ni Vincent, ay malakas na sampal ang binigay niya sa binata. Pero isang malakas na sampal din ang kapalit noon. Dahilan para bumagsak sa floor si Samara at madama niyang dugo sa gilid ng labi niya. Hinila ni Vincent si Samara sa loob ng kotse. Tahimik lang na umiiyak sa loob ng kotse si Samara habang pinagmamaneho siya ni Vincent. Pagdating sa bahay nila Samara, ay hinawakan ni Vincent ang kamay ni Samara na parang wala itong ginawa sa dalaga. I'm sorry Samara, saad ni Vincent. Nagawa ko lang iyon dahil matigas ang ulo mo. Balak na halikan ni Vincent ang dalaga, pero mabilis na umiwas si Samara at iniwang mag-isa si Vincent sa labas. Anong nangyari sa labi mo? Tanong ng ina ni Samara na si Arlene. Lumapit si Arlene kay Samara para i-check ang anak. Pero si Samara nang umiwas at malamig na tinignan ng ina. Si Vincent, sagot ni Samara. Parang biglang nawalang interes ni Arlene na malaman ang nangyari sa kanyang anak nang marinig ang pangalan ni Vincent na sumagip sa company nila. Napahinga na lang ng malalim si Samara dahil maski ang ina niya ay hindi siya kayang ipagtanggol. Maging mabait ka kasi kay Vincent. Hindi naman niya siguro yan gagawin nang wala kang ginawang hindi maganda sa kanya. Saad ni Arlene. Shit!
Iyon lang nasaad ni Samara bago siya umakyat sa kwarto nito. Yakap-yakap ang sarili sa ibabaw ng kama habang umiiyak. Para siyang nakakulong sa sitwasyon niya ngayon. Ilang buwan na lang ay ikakasal na sila at hindi ma-imagine ni Samarang buhay kasama si Vincent. After a week, wala nang bakas ng pasa sa gilid ng labi ni Samara at parang walang nangyari noong nakaraan. Walang handang bumoses dahil alam nilang mawawalang lahat sa kanila kung mayroong papalag. Bago tuluyan na pumasok sa loob ng company si Samara, ay huminto muna siya sa coffee shop para bumili ng kape. But she craving for blueberry cheesecake. Pansin ni Xavier na nakatingin doon si Samara, kaya isang magandang ngiti ang binigay niya sa dalaga. That's my bestseller. I own the recipe. You should try it, ma'am. Mahinahon na alok ni Xavier. Give me a slice. Sagot ni Samara. Umupo muna siya para hintayin ang order nito. Hi, Ma'am Samara. Here's your order. Nakangiting saad ni Xavier sa dalaga. Hindi maiwasan ng mapatitig ni Samara sa binata dahil sa pleasant look nito. Kahit na hindi magandang araw ni Samara, ay ngumiti ito sa binata. Thank you. Saad ni Samara. Nagstay lang siya ng kaunti para kainin yung binili niyang blueberry at hindi ito nagsisi na binili niya iyon. Nag-iwan ng tip si Samara bago siya umalis. Pero ang nagbukas pa ng pinto ay si Xavier. Balik po kayo, ma'am. Magalang na saad ni Xavier. Nakangiti itong bumalik sa counter habang nakatingin pa rin sa labas dahil kita niyang building na pinasukan ni Samara. Anong ngiti yan, Sir Xavier? Tanong ng kasama ni Xavier na si Mac. Wala, may maganda kasing customer eh. Sagot ni Xavier. Talaga? Nasaan? Hanap ni Mac. Umalis na at sana nga bumalik siya. Saad ni Xavier. Maghapon na nagtatrabaho si Xavier sa coffee shop niya. Pero hindi pa ito umuwi para magpahinga dahil pumunta pa siya sa resto bar ng kaibigan niya. Sup bro? Masyado mong kinakarir ang maging coffee shop owner ah. Saad ni Mike. Leave it and be part of my company. I have great position for you. Don't waste your degree for being coffee shop owner. Saad ni Mike. Masaya ako sa ginagawa bro. Hindi na sayang degree ko dito. Na-apply ko pa rin ang accounting sa coffee shop ko. But hindi naman ganun kalaki compare sa company mo. Paliwanag ni Xavier. Okay. Diyan ka masaya eh. Pero kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Saad ni Mike. Binigyan niya ng isang bote ng alak si Xavier. Pero bago pa matungga ni Xavier ang bote ng alak, ay napansin niyang isang pamilyar na babae. Sino yung tinitignan mo? Tanong ni Mike, sabay tingin sa direksyon na nakatingin si Xavier. Wow, gusto mo? Ipapakilala kita. Offer ni Mike. Tatayo na dapat ang kaibigan niya, pero mabilis na pinigilan ni Xavier. Pumunta siya ditong mag-isa, kaya baka gusto niyang mapag-isa. Pigil ni Xavier habang nakatingin kay Samara. Type mo? Tanong ni Mike. Natawa naman ng mahina si Xavier at tumiling. Maganda siya, pero nagagandahan lang ako sa kanya. Saad ni Xavier. Pormahan mo na kung gusto mo. Banat ni Mike. Pinaling ni Xavier ang tingin sa dalaga na mag-isang umiinom hanggang sa lumalalim ng gabi at kailangan ng magsarado ng restaurant ay nandoon pa rin si Samara. Halos hindi na makatayo ng ayos si Samara kaya napatingin sa paligid si Xavier. Umuwi ng kaibigan dahil mayroon pa itong aayusin kaya nagpaiwan muna si Xavier sa resto bar. Napatayo si Xavier at agad na naglakad papunta sa dalaga dahil wala nang ibang tao pang pwedeng tumulong sa dalaga. Ma'am, kaya mo pa ba? Tanong ni Xavier.
I hate you! Lasing na saad ni Samara. Lumabas ito ng resto bar na walang direksyon ng lakad. Ma'am! Tawag ni Xavier. Biglang nadapa si Samara sa labas, kaya nilapitan siya ni Xavier para tulungan. Pero napapikit si Xavier nang biglang sumukang dalaga sa suot niyang damit. Fuck you, Vincent! Biglang nakatulog na lang si Samara sa sahig at hindi alam ni Xavier kung anong gagawin sa dalaga. Nakita ni Xavier na mayroong malapit na hotel, kaya doon niya dinalang dalaga para magpalipas ng gabi. Nagpalit na rin ng damit ng binata at tinignan niyang dalaga na nakahiga sa kama. Kinuha niyang kumot para ilagay sa katawan ng dalaga, pero pansin nitong pasa sa braso ng dalaga na baka nakuha nito sa pagkakadapa. Dumating ang hapon. Busy si Xavier sa counter nang mayroong dumating na customer. Good afternoon, ma'am. Nabigla si Xavier nang makitang dalaga sa harapan niya. Strawberry matcha and one slice of blueberry cheesecake. Order ni Samara. Nagbayad na si Samara at nang iniabot ni Xavier ang sukli, ay hindi maiwasan ni Xavier na mapatingin sa pasa ng dalaga na tinakpan iyon ng long sleeves na suot niya. Okay na po bang braso mo, ma'am? Tanong ni Xavier. Tinignan siya ni Samara na puno ng pagtataka. Pero tinuro ni Xavier ang braso niya at napatingin naman si Samara sa sariling braso. Kilala ba kita? Takang tanong ni Samara. Umiling si Xavier. Don't drink too much. Payo ni Xavier bago niya inabot ang order sa dalaga. Halata sa ekspresyon ng mukha ni Samara na wala itong alam sa nangyari, kaya hindi niya maalala si Xavier. Nanlaki ang mata ni Samara. Ikaw yung nagdala sa akin sa hotel kagabi? Ngiti lang ang binigay ni Xavier kay Samara. I'm so sorry about that, and thank you for helping me. Saad ni Samara. Just don't drink too much. Saad ni Xavier. Nag-entertain ng bagong customer si Xavier, kaya umalis na si Samara sa coffee shop. Mayroon din kasi itong meeting kaya kailangan niya nang umalis. After ng work nito, ay dumaan muna si Samara sa mall para bumili ng damit niya. Pero napadaan ito sa men's section at naalala niya yung damit ni Xavier na naiwan na mayroong suka niya. Namili ng damit si Samara para kay Xavier at umuwi na ito. Tinignan niyang phone niya na paulit-ulit na tumatawag si Vincent, pero pinapatay niya lang iyon dahil ayaw niyang makausap ang lalaki. Ilang araw na umiiwas si Samara kay Vincent dahil sa ginawa nitong pananakit sa kanya noong nakaraan. Kaya siya nagkapasa sa braso na inakala ni Xavier na galing sa pagkakadapa ng dalaga. Dumaan muna si Samara sa coffee shop ni Xavier. Pagpasok pa lang ni Samara, ay ngiti agad ng binatang tumambad sa kanya. Pumunta sa counter si Samara at nilapag ang paper bag doon. For you, nilaban ko yung shirt mong nasukahan ko. And in return, binilhan din kita ng bago. Nakangiting saad ni Samara. No need, but thank you. Sagot ni Xavier. Napatingin ng binata sa braso ng dalaga. Wala na, saad ni Samara at pinakitang braso niya. Good to hear. Mag-ingat ka na next time. Saad ni Xavier. Tumango si Samara at balak nang umalis. Pero pinigil siya ni Xavier. Wait, I'll give you free copy. Saad ni Xavier at sinimulan na niya iyong gawin. Habang naghihintay si Samara ng kape niya, ay nagulat ito na makita si Vincent na pumasok sa loob ng coffee shop habang seryosong tingin sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Samara kay Vincent. Hindi ba ako pwedeng magkape kasamang fiancé ko? Nakasmirk na tanong ni Vincent. Umiwas ng tingin si Samara na agad na nawala sa kanyang mood. Iniiwasan mo ba ako? Kalmado, pero mariin na tanong ni Vincent. Oo,
Hindi ba halata na ayaw kitang makita? Banat ni Samara. Napayuko pang kumao ni Vincent dahil bigla itong napikon sa sagot sa kanya ni Samara. Here's your coffee, ma'am. Saad ni Xavier at nilapag ang kape sa table. Tinignan niya si Vincent na masamang tingin sa kanya, kaya agad rin na umalis si Xavier para iwan ang dalaga. Sumama ka sa akin, aya ni Vincent sa dalaga. Seryosong tingin ang binigay ni Samara at maski konting takot ay walang makita sa mata ng dalaga. Ayoko, marami kong gagawin sa office. Sagot ni Samara. Kinuha nitong kapet ininom iyon. Baka nakakalimutan mo. Kung hindi dahil sa akin, wala yung company nyo. At ako lang nag-i-invest dyan para magpatuloy. Mariin na sumbat ni Vincent. Mababayaran din kita. Banat ni Samara. Lalong nagpintig ang tenga ni Vincent dahil sa mga sagot sa kanya ng dalaga. Nagulat ang lahat nang tumayo si Vincent at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Samara. Dahilan rin ang pagkakabagsak ng hawak na kape nito. Akong masusunod sa relasyon na ito. Dahil pag tinanggal kong investment ko sa company nyo, katapusan nyo na. Saad ni Vincent. Wala kayo kung wala ako. Bitawan mo ko, nasasaktan ako. Saad ni Samara. At baka sa mukha niya na nasasaktan nga ito. Pilit na tinatanggal ni Samara ang pagkakahawak ni Vincent. Pero lalo lang itong hinigpitan, kaya hindi napigilan ni Samara na sampalin si Vincent. Bitawan mo ko! Inis na sigaw ni Samara. Pero bigla siyang sinampal din ni Vincent. Napabagsak ito sa floor kung saan mayroong basag na baso at nagkasugat ito sa kamay. Napaiyak na lang si Samara dahil sa nangyari sa kanya. Balak na lumapit ni Vincent kay Samara para hawakan. Pero mayroong humawak sa braso ni Vincent at itinulak palayo si Vincent kay Samara. Hindi naman yata tama na saktan mo yung babae. At kung ayaw niyang sumama, bakit hindi ka nalang umalis mag-isa? Kalmadong hayag ni Xavier. Huwag kang makialam dito. Hindi mo ba ako kilala? Baka gusto mong ipasara kong coffee shop mo. Banta ni Vincent. Tumayo si Samara na dumudugo ang kamay nito habang umiiyak. Balak na hatakin ni Vincent ang dalaga. Pero mabilis na humarang si Xavier para protektahan si Samara. Sa inis ni Vincent, hinila nitong suot na damit ni Xavier para ilapit sa kanya. Gusto mo talagang mawala ng trabaho? Tumingin si Xavier sa kanan niya, kung saan mayroong hawak na phone si Mac at kinukuhanan ng video ang lahat ng pangyayari. Kung malaking tao ka man, hindi magandang para sa'yo na makita na public ang ugali mo. Kalalaki mong tao, babae ang pinapatulan mo. Seryosong saad ni Xavier. Biglang natawa si Vincent doon dahil marami ang taong nakatingin sa kanila at dahan-dahan na binibitawan ng suot na damit ni Xavier. Hindi pa tayo tapos. Saad ni Vincent. Tinignan niya si Samara na umiiyak sa likuran ni Xavier. Magkikita tayo sa bahay. Huling sabi ni Vincent bago ito galit na umalis sa coffee shop. Tinignan ni Xavier ang kamay ni Samara. Dinala niya sa staff room ang dalaga at kumuha ng first aid kit para gamutin iyon. Boyfriend mo? Tanong ni Xavier. Fiancé. Sagot ni Samara. Tinignan ni Xavier si Samara sa mata nito dahil hindi niya inaasahan iyon. Hindi alam ni Xavier ang dahilan kung bakit pumapayag si Samara na gawin iyon ng fiancé niya. Pero alam niyang mayroon itong rason. Kumuha ng panyo si Xavier at binigay kay Samara para punasan itong luha. Hindi bagay sa iyong umiiyak, ma'am. Saad ni Xavier. Pagkatapos ni Xavier na gamutin ng sugat ni Samara, ay napatingin ito sa magandang kamay ng dalaga. Masyadong magandang kamay mo para masugatan. Saad niya pa. Nakatingin lang si Samara sa binata. Thank you ha. At saka, pasensya ka na sa abala.
Pero sa susunod ay wag mo na akong ipagtanggol sa kanya. Delikadong business mo dahil marami siyang connections. Paliwanag ni Samara. Hindi ako takot mawalan. Nakangiting saad ni Xavier. Huwag mo na ulit hayaan na saktan ka pa niya. Dagdag ni Xavier. Thank you. What's your name again? Tinapat ni Xavier ang kamay niya para makipag-shake hands kay Samara. Xavier Fatima. Pagpapakilala ni Xavier. Samara Montano. Tugon naman ni Samara at nakipag-shake hands ito sa binata. Mag-ingat ka, ma'am. Paalam ni Xavier. Call me Sam. Saad ni Samara sa binata. Mag-ingat ka, Sam. Nakangiting paalam ni Xavier. Hinatid niya sa labas si Samara. Dapat ay layuan mo siya, Sir Xavier. Mukhang malaki ang koneksyon ng boyfriend niya eh. Baka mapasara niya itong coffee shop. Kinakabahan na saad ni Mac. Kaya mo bang makita na mayroong sinasaktan na babae sa harapan mo? Tanong ni Xavier sa kasama. Mabilis na umiling si Mac, kaya napangiti si Xavier. She doesn't deserve it. Saad ni Xavier bago pumunta sa counter para bumalik sa trabaho. Pag-uwi ni Samara, ay nakita niyang kotse ni Vincent na nakapark sa garahe nila. Napahinga siya ng malalim dahil alam na niyang gulong mangyayari ngayon. Pagpasok pa lang niya ng bahay, ay dire-diretso sa Samara sa pag-akyat sa taas ng kwarto. Samara! Sigaw ni Vincent. Nagmadali si Samara na umakyat sa kwarto. Pero nang balak na niyang isaradong pinto, ay nakalusot pa rin si Vincent sa loob ng kwarto niya. Umalis ka na! Taboy ni Samara kay Vincent. Umalis? Nakakalimutan mo ba na akong nagbayad nito para hindi makuha ng bangko? Nakangising saad ni Vincent. Pwes, ako yung aalis. At itong bahay, isaksak mo sa dibdib mo. Giit ni Samara. Huminga ng malalim si Samara. Binuksan niya ulit ang pinto para umalis, pero mabilis siyang hinila ni Vincent at hinagis sa kama. Binato ng una ni Samara si Vincent at balak niyang tumakas. Pero lagi itong nahawakan ni Vincent. Bitawan mo ako! Sigaw ni Samara. Sino yung lalaking yon? Galit na sigaw ni Vincent. Dahil nagpupumilit si Samara, ay bigla siyang sinampal ni Vincent. Nalasahan ni Samarang dugo sa labi niya, kaya walang nagawang dalaga kung hindi ang umiyak. Mariin na hinawakan ni Vincent ang pisngi ni Samara para iharap sa mukha niya. Akin ka lang. At sa oras na makita ko pang pumupunta ka sa coffee shop na yon, ay hindi mo magugustuhan ng lahat. Banta ni Vincent. Pabalibag niyang binitawan si Samara sa kama at tumayos ng tayo si Vincent. Malapit ng kasal natin, kaya wag ka nang gumawa pa ng gulo. Ayaw kitang saktan, pero kasalanan mo rin yan. Seryosong saad ni Vincent. Hinubad ni Samara ang engagement ring niya at hinagis iyon kay Vincent. Magpakasal ka mag-isa mo. Galit na sigaw ni Samara, sabay takbo palabas ng kwarto niya. Nakita niyang mama niya sa baba, kaya agad na tumakbo si Samara doon. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Arlene. Mama, hindi lang pagkakaunawa nangyari. Saad ni Vincent. Umiling si Samara at nagmamakaawang mukha nito na ilayo na siya kay Vincent. Kakausapin ko siya. Kalmado ang saad ni Arlene kay Vincent. Mama, mas okay siguro kung mas mapaagang kasal namin dahil wala naman na dapat pang hintayin. Suggestion ni Vincent. Walang kasal na magaganap. Sigaw ni Samara. Hindi na niya kayang lahat. Malaya siyang gawin ang gusto niya, pero hindi malaya para sumaya. Lumuhod si Samara sa harapan ng mama niya habang humahagulgol ang dalaga. Ayoko na ma. Ayoko siyang makasama.
Lalong ayoko siyang pakasalan. Nagmamakaawang saad ni Samara. Vincent, mas mainam siguro kung umuwi ka muna. Kakausapin ko lang si Samara. Saad ni Arlene. Babalik ako bukas. Seryosong saad ni Vincent. Pagkaalis ni Vincent, ay hinarap ni Arlene ang anak na dumudugong gilid ng labi nito. Hindi ka ba nag-iisip? Ayaw mo. Paano tayo? Saan tayo pupulutin pag nawala si Vincent sa buhay natin? Papakasalan mo lang siya at sumunod ka sa gusto niya. Mahirap bang gawin yun? Galit na tanong sa kanya ni Arlene. Napayo ko mang kamao ni Samara. Dahil ang bahay na inuuwian niya, na dapat ay ramdam niyang ligtas siya, ay dito niya pa nararamdaman ang lahat ng paghihirap. Mama, sinasaktan niya ako eh. Sigaw ni Samara. Dahil ginagalit mo siya. Hindi makapaniwalang nakatingin si Samara sa sarili niyang ina. Anak mo ko. Puno ng emosyon ang saad ni Samara. Mas mapapabuti ka sa kanya. Hindi porket matalino kay kaya mo nang umangat. Kailangan natin si Vincent kung hindi. Lahat ng ito'y mawawala sa atin. Galit na paliwanag ni Arlene. Sarili niyo lang ni Papang iniisip niyo eh. Galit na sigaw ni Samara. Tumakbo ito palabas ng bahay at sumakay sa kotse niya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero nagmaneho lang ito dahil gusto niyang makalayo. Hindi niya alam kung nasaan na siyang lugar. Pero parang nahihirapan siyang huminga dahil sa sakit ng nararamdaman niya. Ayos ka lang ba? Tanong kay Samara. Pagangat ng tingin ni Samara, ay nakita niya si Xavier at nalipat ang tingin nito sa plastic na hawak ni Xavier na mayroong dalang alak. Mabilis na tinago iyon ni Xavier sa likuran niya. Pero nang mapansin nitong dumudugo ang gilid ng labi ni Samara, ay bigla itong nag-alala. Sinaktan ka na naman niya? Gulat na tanong ni Xavier. Bigla siyang niyakap ng dalaga at umiyak ito sa balikat niya. Niyakap lang din ni Xavier pabalik ang dalaga at hinayaan lang itong umiyak ng umiyak hanggang sa kumalma na. Umupo sila sa gilid ng kalsada na parang tambay lang at binuksan ni Xavier ang dala nitong alak sabay abot kay Samara. Love, it shouldn't be hurt. Saad ni Xavier. If nasasaktan ka niya, hindi na pagmamahal yun. Mas mabuting iwan mo na siya. Payo ni Xavier. Mawawalang pinaghirapan namin. Sagot ni Samara. You manage your company. Humanap ka ng ibang investor. Hindi lang naman siyang stockholders ng company. Pero gaya ng sabi mo, malaki ang percentage niya. Pero hindi naman titigil ang lahat dun eh. Paliwanag ni Xavier. Natatakot ako. Wala akong kakampi. Sila mama, gusto nila akong ikasal kay Vincent. Sagot ni Samara. Nasa iyo pa rin naman ang desisyon. Saad ni Xavier sabay inom ng alak. Tinignan siya ni Samara habang umiinom ng alak at lalo itong naiyak si Samara. Dahil pakiramdam niya ay napakamalas niya. Hindi ko alam kung kaya kong mag-isa eh. Saad ni Samara. Pinanasan ni Xavier ang luha ng dalaga at ngumiti ito. Kaya mo. Natatakot ka lang. Saad niya. Nagulat si Xavier nang biglang pinatong ni Samara ang ulo nito sa balikat niya. Gusto ko lang naman sumaya. Saad ni Samara. Kinabukasan ay habang busy si Xavier sa coffee shop niya, ay nakita niya si Samara na pumasok sa loob. Hi, masayang bati ni Xavier. Espresso matcha. Order ni Samara. Kahit na mayroong band-aid sa mukha ni Samara, ay kita pa rin itong mas maayos ng itsura ng dalaga kaysa kagabi. Yes, ma'am. Sagot agad ni Xavier. Thank you nga pala kagabi, no? Saad ni Samara. If kailangan mo ako, nandito lang ako. Saad ni Xavier.
Napangiti naman ang dalaga sa narinig. Napatingin si Samara sa suot na damit ni Xavier. Bagay sa'yo. Puri ni Samara. Thank you. Nakangiting sagot. Nawala ang ngiti ni Xavier nang makita niyang lalaking papasok sa loob ng coffee shop. Bakas ang takot sa mukha ni Samara nang makita si Vincent. Kape bang pinupuntahan mo dito? O iba? Tanong ni Vincent. Seryoso lang si Xavier na nakatingin kay Vincent. Biglang naalarmang mga customers ni Xavier nang biglang hinulog ni Vincent ang bis na nakadisplay sa counter. Caramel macchiato please. Mapang-asar na saad ni Vincent. Biglang humarap si Vincent kay Samara at mariin itong hinawakan para hilahin. Pero mabilis na hinawakan ni Xavier ang kabilang braso ni Samara. Customer ko siya at kailangan kong protektahan siya dahil nasa loob ito ng shop ko. Seryosong saad ni Xavier. Biglang kinabahan ng kasamahan ni Xavier na si Mac dahil sa pagbangga nito sa malaking tao. Natuwa si Vincent nang tinulak siya ni Xavier at nilagay nito sa likuran si Samara. Fiancé niya ako. Saad ni Vincent. Tinignan ni Xavier si Samara. Pero mabilis na umiling si Samara bilang hindi pagsang-ayon kay Vincent. Iwalay na kami. Sagot ni Samara. Umalis ka na bago pa ako tumawag ng pulis. Banta ni Xavier. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Samara? Tanong ni Vincent. Sigurado ako sa desisyon ko. Matapang na saad ni Samara. Let's see that. Kung anong mangyari sa pamilya mo pag nawala ako sa buhay niyo. Giit ni Vincent. Nagbasag pa ng ilang gamit si Vincent bago ito lumabas ng coffee shop. Pasensya na kayo. Mukhang kinulang sa pansin ng lalaking yun. Nakangiting sad ni Xavier sa mga customers nilang natakot sa nangyari. Agad na nilinis ni Xavier ang kalat na ginawa ni Vincent at agad siyang tinulungan ni Samara. Kaya ko na to. Mayroon ka pang trabaho kaya pumunta ka na sa office mo. Saad ni Xavier. Thank you. Saad ni Samara. Tumango lang si Xavier kay Samara. After a week, ay masayang pumunta si Samara sa coffee shop ni Xavier dahil sa ginawa ng binata ay hindi na siya ginugulo pa ni Vincent. Mayroon ka bang gagawin after nito? Tanong ni Samara kay Xavier. Wala naman. Uwi na ako sa amin after ng trabaho. Sagot ni Xavier. Dinner tayo. May treat. Gusto ko kasing magpasalamat sa iyo sa pagtatanggol mo sa akin. Saad ni Samara. Okay lang ako. Hindi mo na kailangan pang gawin yon. Saad ni Xavier. Pumayag ka na. Kung hindi, magtatampo ako sa iyo. Sagot ni Samara. Kaya mo bang tanggihan ng ganyang kagandang babae, Sir Xavier? Biro ni Mac. Natawa naman si Xavier at tinignan niyang inosenteng mukha ng dalaga sabay na patango. Okay, okay. Sagot ni Xavier. Lalong lumawak ang ngiti ni Samara dahil doon. Sa restaurant ang kaibigan ni Xavier niya dinalang dalaga at napapansin ni Xavier na parang laging nakatingin sa kanyang dalaga. May girlfriend ka na? Tanong ni Samara. Umiling si Xavier habang kumakain ng pasta. Wala pa. Busy pa ako sa business ko eh. Sagot ni Xavier. Napatango naman si Samara. Nagkwentuhan lang silang dalawa about sa work at kung ano-ano hanggang sa matapos sila. Ako na. Pigil ni Xavier kay Samara nang babayaran na niyang kinain nila. No, sabi ko may treat. Saad ni Samara. Use my card. Saad ni Xavier at binigay sa waiter. Silly. Saad lang ni Samara. Sabay silang lumabas sa dalawa at naglakad-lakad lang ng konti para magpalipas ng oras. Pakiramdam ni Samara na ang bilis ng oras pag si Xavier ang kasama niya. Bakit coffee shop ang napili mo? Tanong ni Samara. Actually,
Si mamang nagsabi sa akin about the coffee shop. Dahil gusto niya, ayun nagustuhan ko na rin. Mother's knows best, di ba? Natatawang sagot ni Xavier. Nawala ang ngiti sa labi ni Xavier at huminga ng malalim. Our company ended up to bankruptcy. My parents are now insolvent. So, I used my last money para magtayo ng coffee shop. Umutang din ako para maging successful ang pagtayo ko. Paliwanag ni Xavier. Sad to hear. Saad ni Samara. But you look happy. Magulang ko nga masaya eh. Kapag wala akong dahilan para malungkot. They said that's part of life. Nakangising sad ni Xavier. Hindi na malaya nila Samara na nakabalik na pala sila sa pinagparka nila ng kotse ni Samara. Malalim ng gabi. Umuwi ka na. Paalam ni Xavier. Kinabukasan ay nakita ni Xavier ang mga creditors niya na naniningil na ng bigla sa kanya. Hindi kaya yung fiancé ni Ma'am Samarang may gawa nito? Nag-aalalang tanong ni Mac kay Xavier. Napahawak na lang sa ulo si Xavier dahil sumasakit ang ulo niya at nag-iisip kung paano magagawa ng paraan ng problema niya. Dito ka muna sa shop. Kakausapin ko sila. Paalam ni Xavier. Ilang araw ang lumipas. Habang nag-aagahan si Samara, ay mayroong biglang lumitaw sa picture sa harapan niya, kasama si Xavier. Sinong lalaking yan? Galit na tanong ni Ruben kay Samara. Boyfriend mo? Tinignan ni Samara ang picture nilang dalawa ni Xavier. Kung pwede lang na ako manligaw sa kanya, gagawin ko. Dahil mas kaya niya pa akong protektahan kaysa ng sarili kong ama. Matapang na saad ni Samara. Balak siyang sampalin ni Ruben, pero mabilis na umawat si Arlene sa asawa. Iyan bang tinuturo sa'yo ng lalaking yon? Ang maging bastos sa aming magulang mo? Galit na tanong ni Arlene. Puntahan mo si Vincent at makipagbalikan ka sa kanya. Hindi mo kilalang taong yun. Masisira tayo dahil sa kaya niyang gawin. Natawa bigla si Samara. Maski kayo, natatakot sa kaya niyang gawin. Pero gusto niyo pa akong ipakasal sa kanya. Galit na sigaw ni Samara. Huwag kayong mag-alala. Gagawin kong lahat para hindi mawala yung company niyo. Giit ni Samara. Umalis siya sa harapan ng magulang niya at umalis na sa lugar na iyon. Pagdating sa office, ay nagkakagulong lahat dahil sa ilang mga stockholders ang mga nag-withdraw ng mga stocks nila sa company. Bakit kayo natataranta? Kawalan nila yan, hindi nating kawalan. Saad ni Samara sa mga employees niya. Pumasok siya sa office niya at hindi niya inaasahan na nandoon si Vincent. Mayroong ngiting tagumpay sa mga labi nito. Wala ka ng karapatan sa lugar na to kaya umalis ka na. Taboy ni Samara. Tumawa si Vincent dahil sa narinig sa dalaga. Gusto niyang ipadama kay Samara kung gaano kalaki ang mawawala sa kanya dahil sa pag-iwan nito. Katapusan na ng company niyo at sisiguraduhin ko na ang lugar na to ay mapupunta sa akin. Saad ni Vincent. Naglakad palapit si Samara kay Vincent para tapatan ng binata. Diretsong tingin ito sa mata niya. Sa bobo mong yan? Banat ni Samara. Dahil gaya ng sinabi ni Xavier, ay hindi lang si Vincent ang investor sa mundo. Tinulak ni Samara si Vincent para itaboy ang binata sa office niya. Umalis ka na dito, dahil ayoko ng malas sa buhay ko. Taboy ni Samara. Malas? O ikaw ang malas sa buhay ni Xavier, Fatima? Napahinto si Samara sa pagtulak niya kay Vincent nang marinig ang pangalan ni Xavier. Anong ginawa mo sa kanya? Takang tanong ni Samara. Nagkibit balikat na lang binata at isang ngisi ang iniwan kay Samara bago ito naglakad palabas ng office. Kinuha ni Samara ang phone niya para tawagan si Xavier pero hindi ito sumasagot.
Kaya agad niyang sinilip ang shop nito mula sa bintana ng kanyang office. Nang makitang bukas, ay nagmamadaling bumaba si Samara sa building at pinuntahan si Xavier. Hinahabol niya pang hininga nang makapasok ito sa loob ng shop. Tinignan niya si Xavier na nag-aalala. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Samara. Wala bang ginawa sa'yo si Vincent? Tanong ni Samara. Umiling si Xavier. Wala. Maayos ang lahat sa amin. Sagot niya. Napahinga ng maluwag si Samara dahil hindi niya na kayang humarap pa kay Xavier kung madadamay pa ito sa away nila ni Vincent. Pagkalipas ng 3 araw, ay balak na bumili ni Samara ng kape sa coffee shop ni Xavier. Pero mabilis siyang napababa sa kotse nang sarado ng shop. Mayroong nagtatanggal ng pangalan ng coffee shop ni Xavier. Anong ginagawa niyo? Tanong ni Samara sa mga lalaki. Inutos po sa amin na tanggalin, ma'am. Sagot kay Samara. Hindi. Ibalik niyo yan. Utos ni Samara. Pumasok sa loob ang dalaga at wala nang mga gamit doon na parang nawalang lahat ng alaala nilang dalawa sa lugar. Umiling ito na hindi makapaniwala at kusang tumulong luha niya dahil nawalang pinaghirapan ni Xavier ng dahil sa kanya. Pinuntahan ni Samara si Vincent sa office niya. Nagalit ang mukha nito. At pagkita niya palang sa lalaki, ay gusto na niya itong saktan dahil sa kasamaan ng ugali niya. Bakit pati siya dinamay mo? Nananahimik yung tao oh. Tapos ginagago mo. Inis na saad ni Samara. Komportable lang upo ni Vincent habang nakatingin kay Samara na galit sa kanya. Nag-usap lang naman kami ng creditors niya. Masama ba yun? Tanong ni Vincent. Ibalik mo ang coffee shop ni Xavier. Giit ni Samara. Mababalik lang yon kung babalik ka sa akin. Saad ni Vincent. Napayuko mang kamao ni Samara dahil sa galit niya at masamang tingin sa binata. Napakasama mo. Sigaw ni Samara. Umalis si Samara sa office niya. Pilit niyang tinatawagan si Xavier. Pero hindi ito sumasagot hanggang sa pinagtatanong niya na ang binata. Pero wala pa ring nakakaalam kung nasaan ito. Lumipas pang ilang araw ay nakaupo si Samara sa loob ng restaurant habang matamlay ang tingin sa pagkain sa harapan niya. Nilipat ang tingin ng mata niya sa kamay nitong nakapatong sa table ng hawakan ni Vincent. Samara, ibabalik kong lahat kay Xavier kung magpapakasal ka sa akin. Mabait na saad ni Vincent. Mabilis na hinila ni Samara ang kamay niya at seryosong tinignan si Vincent. Ibalik mo muna ang lahat kay Xavier. Saka ko sasagutin niyang tanong mo. Matapang na saad ni Samara. Gusto mo bang lalaking yon? Tanong ni Vincent. Mas magugustuhan ko siya kaysa sayo. Giit ni Samara. Tumayo siya at naglakad palabas ng restaurant. Dahil ang magulang niya ay ayaw pa ring tumigil sa pagpilit sa kasal nilang dalawa. Sumakay ng kotse si Samara para pumunta sa trabaho niya. Pero mabilis niyang naapakan ng preno ng sasakyan ng isang pamilyar na lalaking nakita niya. Nakatayo sa tapat kung saan nagsimula ang lahat. Kung saan niya naramdaman na mahalaga siya at kung saan niya naramdaman na iba siya. Mabilis na lumabas ng kotse si Samara habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Xavier. Biglang tumulo ang luha sa mata niya na parang ulan na sunod-sunod na puwapatak habang nakatingin kay Xavier. Hindi siya nakapagsalita pa at agad na tumakbo palapit kay Xavier para yakapin ito ng mahigpit. Ilang linggo niyang hindi nakitang lalaki kaya nag-aalala ito sa lagay niya. Lalo siyang naiyak nang niyakap siya pabalik ni Xavier. I'm sorry. Dahil sa akin kaya nawala yung coffee shop mo. Umiiyak na saad ni Samara. Napahinga ng malalim si Xavier at tinignan sa mata si Samara.
Pinunasan niyang luha ng dalaga gamit ang kamay niya't ngumiti ito. Siguro, hindi para sa akin ang coffee shop. Nakangiting sagot ni Xavier para pakalmahin si Samara. Bumuhos ang luha ni Samara at napayakap ulit kay Xavier. Shh! Pwede naman akong magsimula ulit. Ang mahalaga ay maging ayos ka. Saad ni Xavier. Ayos naman ako eh. Umiiyak niyang saad. Hinarap ni Samara si Xavier at pinunasan ng luha nito. Ibabalik natin yung coffee shop mo. Pampalakas loob ni Samara. Ngumiti si Xavier kay Samara. Pagkatapos nilang mag-usap, ay bumalik si Xavier sa bahay niya at nagkalat ang mga papel sa table niya kung saan nakalagay ang ibang mga bangko na hindi niya pa nababayaran. Napahinga na lang ito ng malalim dahil sa problemang hinaharap niya ngayon. Pagdating ng gabi, ay pumunta si Xavier sa bahay ni Mike. Anong mukha yan? Takang tanong ni Mike sa kaibigan. What if try to buy stock sa company ni Samara? Alok ni Xavier sa kaibigan. Biglang napasandal sa sopa si Mike dahil sa narinig. Samara Montano? Tanong ni Mike. Mabilis na tumango si Xavier. Pero nagsalubong ang dalawa niyang kilay nang tinawanan lang siya ni Mike. Xavier, you know I'm a risk taker. Pero ayokong sumagal sa bagay na alam kong talo na agad ako. Paliwanag ni Mike. Why don't you try? Tanong pa ni Xavier. Mabilis na umiling si Mike. Magsasayang lang ako ng oras at pera sa company nila. Balita na nag-withdraw ng stockholders nila. Sagot ni Mike. Help me. I wanna try corporation again. Saad ni Xavier. Tinignan siya ni Mike. Matagal ka nang nawala sa business. Hindi mo ba alam kung gaano kahirap kalabanin ni Vincent? Tanong ni Mike. You're a risk taker. Saad ni Xavier. Tumayo si Mike habang mayroong hawak na baso ng alak. Gusto mo ba si Samara? Tanong ni Mike sa binata. I'm trying to help her. So, tinaya mo kahit yung coffee shop mo? You told me na ang ganda ng takbo ng coffee shop, then suddenly boom, close. Hindi mo gagawin ang bagay na yan kung hindi mo gusto yung isang tao, right? Hindi ka naman ganoon kabobo. Sa bahay ni Xavier, ay ganoon pa rin ang sitwasyon niya. Nahihiya itong umutang sa kaibigan niya dahil hindi pa rin bayad ang inutang niya doon. Napahinga na lang ng malalim si Xavier ng ibabang phone at kakatapos lang makipag-usap sa isa niyang kreditor. Hanggang sa nag-notif sa kanyang balitang ikakasal na si Samara at Vincent next week. What the hell? Gulat na tanong ni Xavier sa sarili. Agad niyang pinuntahan si Samara para kausapin ito. Inabangan ni Xavier si Samara na lumabas sa building nito. Pero nang makita siya ni Samara, ay tuloy-tuloy lang paglalakad niya na parang hindi nakita si Xavier. Mabilis na hinarang ni Xavier si Samara sa paglalakad niya. Umalis ka na. Taboy sa kanya ni Samara. Tinakot ka ba niya? Tanong ni Xavier. Hindi. Seryosong sagot ni Samara. Balak na nitong iwan si Xavier, pero mapilit ang binata, kaya hinaharang pa rin nito ang daan. Anong dahilan? Sinasaktan ka niya. Tanga ka ba para magpakasal sa kanya? Galit na tanong ni Xavier. Tanga ka ba para itayang coffee shop mo para sa akin? Galit na balik ni Samara. Hindi dahil sa'yo kaya nawalang coffee shop ko. Dahil yun sa utang ko. Sagot ni Xavier. Lalapitan niya si Samara, pero mabilis siyang tinulak nito. Huwag ka nang magpapakita pa sa akin. Saad ni Samara bago ito sumakay ng kotse. Kinabukasan, ay bumalik si Xavier sa company ni Samara para muling kausapin ito. Pero nagulat siya. Maraming reporter na nandoon na naghihintay kay Samara. Dinudumog ng reporter si Samara at nakita ni Xavier na mukhang malaking tao nga si Vincent para kalabanin.
Huminga siya ng malalim dahil kita ni Xavier na ayaw niyang lahat ng nangyayari. Pero wala itong magagawa dahil iyon ang gusto ni Samara. Lumapit lang siya para makita si Samara. Lumapit lang siya para makita si Samara. Pero hindi nakaligtas sa talas ang tingin ni Xavier. Ang pasa na pilit tinatago ni Samara. Biglang nawala ang lahat ng iniisip ni Xavier at nagmadaling naglakad palapit kay Samara. Isang mabilis na pangyayari, pero kita ni Samara ang lahat. Ang mabilis na pagsulpot ni Xavier sa harapan ni Samara, ang paghawak sa pisngi nito, at sa hindi inaasahang halik na binigay ni Xavier sa dalaga, sa harapan ng maraming reporter. Sunod-sunod ang flash ng kamera para makuhang bawat naganap. Parang tumigil ang mundo ng dalawa sa pagdikit ng labi nila. Ipipikit pa lang sana ni Samarang mata niya nang kumawala sa pagkakadikit ang labi niya kay Xavier. Pinagmasdan niyang binata na hawakan ng kamay niya at humarap sa maraming tao. Itigil niyo ng pagtatanong sa girlfriend ko about sa kasal. Pinaghahandaan pa namin yun, sabi ni Xavier sa mga reporter. Hindi naman makapaniwalang nakatingin si Samara sa binata, pero wala itong lakas para pigilan ito. Bumilis ang tibok ng puso ni Samara nang muling humarap sa kanya si Xavier na nakangiti sa kanya, na para bang sinasabi ng ngiti na iyon na huwag siyang mag-alala. Hindi pinansin ni Samara ang mga reporter ng tanong sa kanya kung totoo bang lahat ng sinabi ni Xavier. Sumakay sila ng kotse ni Samara at umalis sa lugar. Nang nakalayo silang dalawa, ay takang tumingin si Xavier kay Samara na bigla itong tumawa. Bakit mo ginawa yun? Sorry, kung hinalikan kita. Iyon lang kasi alam kong paraan. Bakit umamin ka sa kanila? Delikado yung ginawa mo. Gusto mo ba talagang hindi maibalik ang coffee shop mo? Sigaw ni Samara. Bakit ba yun ang inaalala mo? Kinuha ni Xavier ang kamay ni Samara para tignan ang pasa nito sa braso. Nag-aalala ako dito. Singhal ni Xavier. Natahimik na lang si Samara at napaiyak dahil alam niyang hindi na ibabalik ni Vincent yung coffee shop ni Xavier, na alam niyang iyon na lang last resort ng binata. Napayakap si Samara sa binata dahil naiinis ito sa ginawa niya. May babalik kong lahat, saan ni Xavier, at niyakap din pabalik si Samara. Pagdating ni Samara sa bahay nila, ay isang malakas na sampal ang nakuha niya sa papa niya. Pero mabilis na umawat si Arlene para pigilan ng asawa. Hindi mo ba talaga ginagamit ng utak mo? Ano na yung company? Galit na sigaw ni Ruben. Napahawak sa pisngi si Samara at tinignan ng papa niya ng seryoso. Kumpanya na lang ba yung mahalaga sa inyo? Sigaw ni Samara. Pinakita niya yung pasa niya sa magulang niya dahil sa gawa ni Vincent. Ano yan? Gulat na tanong ni Ruben. Sinasaktan ako ni Vincent. Kung ipagpapatuloy ko pang makasamang lalaking yun, huwag na kayong magtaka na mabalitaan niyo na lang akong patay. Sigaw ni Samara, sabay takbo papunta sa kwarto niya. Patuloy ang pagluha niya habang kinukuhang mga gamit nito para ilagay sa isang maleta. Hindi niya damang bahay sa lugar na ito, kaya gusto na niyang umalis. Saan ka pupunta, Samara? Tanong ni Arlene. Seryosong tinignan ni Samara ang magulang niya. Sa lugar na pwede kong tawaging bahay. Sagot ni Samara at nagmadaling lumabas kasamang mga gamit niya. Umiiyak sa loob ng sasakyan si Samara habang nagmamaneho. Pero isang tao lang agad ang pumasok sa isip niya. Nakatayo siya sa tapat ng bahay ni Xavier habang hinihintay nitong pagbuksan siya ng pinto. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pagbukas ng pinto ni Xavier, ay nagulat itong makita si Samara. Pero nalipat ang tingin niya sa dala nitong mga gamit. Isang ngiti naman ang binigay ni Samara, kahit na ang mga mata nito ay namamaga dahil sa pag-iyak. Anong ginagawa mo? Tanong ni Xavier. Hinalikan mo ako kaya gumulong lahat.
Pumasok si Samara sa loob ng bahay ni Xavier na dalang gamit. Kaya lumayas na ako sa amin dahil kailangan mo na akong panagutan. Saad ni Samara. Hindi ka pwede dito, sabi ni Xavier. Tinignan siya ni Samara at kumunot ang noon nito. Don't tell me, mayroon kang inuuwing babae dito, kaya hindi ako pwede. Duda ni Samara. Baka kung anong isipin nila pag nalaman nilang dito ka titira. Sagot ni Xavier. Inalikan mo ako sa harapan ng maraming tao. Tapos iniisip mo pa kung anong iisipin ng tao? Umupo si Samara sa sopa at desidido na itong sa bahay ni Xavier na tumira. Hindi ko naman ginawa iyon para dito ka tumira. Sagot ni Xavier. Biglang tumayo si Samara at nag-cross arm ito na nakangusupan na parang nagtatampo. Maghahanap na lang ako ng ibang bahay. Ayaw mo lang akong ditong tumuloy eh. Nagtatampong saad ni Samara. Balak nang umalis si Samara pero hinawakan ang braso niya ni Xavier. Doon ka muna sa kwarto. Ako na dito sa sala. Kalmadong saad ni Xavier. Agad na lumitaw ang ngiti sa labi ni Samara nang marinig iyon. Thank you. Masayang saad ni Samara at kinuhang gamit niya para dalhin sa kwarto ni Xavier. Kung mayroon kang kailangan, sabihin mo lang sa akin, sabi ni Xavier habang kumukuha ng unan at kumot sa kwarto niya. Thank you, biglang sabi ni Samara. Bigla naman siyang niyakap ni Samara at napaluha ito. Kung tatanungin mo ako ng kasal, papayag agad ako. Biro ni Samara. Papayaman muna ako bago mangyari yun. Sagot naman ni Xavier. Tumango si Samara at huminga ng malalim habang pinupunasan ng luha sa mata. Ibalik natin yung coffee shop mo, saad ni Samara. Tumango si Xavier bilang pagsang-ayon sa dalaga. Ilang araw na nakatira si Samara sa bahay ni Xavier at ayos naman sa kanilang lahat. Pareho silang busy sa kanilang ginagawa. Kakatapos lang kausapin ni Xavier ang isang bangko para sa balak nitong utangin. Pero reject siya. Ang damot naman nila. Akala mo naman hindi babayaran eh. Iritang saad ni Samara. Napahinga na lang ng malalim si Xavier. Try ko sa iba, saad ni Xavier. Balak na niyang tumawag pa ulit, pero mayroong biglang kumatok sa pinto ng bahay niya. Ako na, presenta ni Samara. Pagbukas ng pinto ni Samara, ay ang bumungad sa kanya si Mike na nagulat na makita si Samara sa loob ng bahay ni Xavier. Sino ka? Tanong ni Samara. Bigla lang pumasok sa loob ng bahay si Mike dahil hindi na siya bago sa lugar na ito. Sino ka? Tanong pabalik ni Mike kay Samara. Mike! Tawag ni Xavier sa kaibigan nang makita ito. Tumayo si Xavier para lapitan si Mike. Kababata ko, si Mike. Mike, si Samara. Pagpapakilala ni Xavier. Nice meeting you, Samara. Bati ni Mike at ngiti lang binigay ni Samara. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Mike sa kaibigan. Bakit naman hindi? Umupo ka muna. Sagot ni Xavier. Napatingin naman si Mike kay Samara na parang gusto niyang sabihin na silang dalawa lang ni Xavier ang dapat nandito. Napangiti naman si Samara na parang gets na niya iyon. Doon ka muna sa kwarto. Pagpasok ni Samara sa loob ng kwarto, ay agad na hinila ni Mike si Xavier sa labas ng bahay. Ibang ka ba? Bakit nandiyan si Samara? Lalaki lang itong gulo na pinasok niyo. Gulat na tanong ni Mike. Wala daw siyang mapupuntahan eh. Sagot ni Xavier. Wala. Wala bang ibang kamag-anak yan? Lalo ka lang hindi makakabangon yan. Lalo na't nandyan pa pinatira mo sa bahay mo. Puna ni Mike. Don't tell me gusto mo siya. Tanong niya pa. Malayo lang tingin ni Xavier kaya natawa ng mahina si Mike dahil kilala niyang kaibigan niya. Napailing na lang nagawa ni Mike
dahil hindi naman niya kayang pigilan ng dalawa. Mayroong inabot na envelope si Mike kay Xavier. Ano to? Takang tanong ni Xavier. Paano mo malalaman kung hindi mo titignan? Tanong ni Mike. Tinignan ni Xavier ang laman ng envelope at napakunot ang noo nito na mayroong laman na pera iyon. Mabilis niyang binalik kay Mike ang envelope. Hindi ko matatanggap yan. Pagtanggi ni Xavier. Hindi ko naman bigay yan eh. Investment ko. Saad ni Mike. Doble ng balik niya na. Biro pa nito. Napangiti naman si Xavier dahil sa kaibigan. Para na kitang kapatid, kaya matitiis ko bang hindi ka tulungan? Saad pa ni Mike. Mayroon pa itong binigay na isang folder. Meeting minutes yan. Next week mayroon kaming meeting with all investors and you'll present your proposal to them. Paliwanag ni Mike. Hindi mapigilan ni Xavier ang mapangiti dahil sa saya. Sabi ko sa iyo eh, call my name and I'll be there. Kaso nainip ako kaya ako nang nagkusa. Paliwanag pa ni Mike. Ginagawan mo pa kasi ng paraan. Sus! Sino maluloko mo dito? Alam mo malapit nang sumama ang loob ko sa'yo. Pag sa oras ng problema, ibang naiisip mong lapitan. Kunwari ay nagtatampong saad ni Mike. Thank you. Iyon lang nasabi ni Xavier sa kaibigan. Nga pala, I reviewed financial statement of Samara's company. They are pretty good, well managed. Pero nagkapalya lang sa withdraw ng stockholders. Sama mo siya sa meeting. I want to talk to her. Business matter. Nakangiting paalam ni Mike. Are you dead serious? Gulat na tanong ni Xavier. Isang kindat lang binigay ni Mike bago sumakay ng kotse. Hindi mapigilan ni Xavier ang mapangiti dahil kahit sa huli ay hindi siya iniwan ng kaibigan niya. Sam! Nagmamadaling pumasok sa loob si Xavier at hindi niya napigilan ang sarili na yakapin ng dalaga dahil sa saya. Anong nangyari? Gulat na tanong ni Samara dahil wala itong idea sa kinikilos ng binata. You are having a possible investors. Masayang sagot ni Xavier. Gulat naman tumingin si Samara sa kanya. Seryoso? Pinakita ni Xavier ang invitation na binigay ni Mike sa kanya. Nang makita iyon ni Samara, ay hindi niya napigilan ang sarili at mabilis na binigyan ng halik si Xavier na maski siya ay nagulat sa ginawa niya. Agad na kumala si Samara sa pagkakahalik at umiwas ang tingin kay Xavier. Sorry, nabigla lang ako. Hindi natuloy ang sasabihin ni Samara nang bigla siyang hinilan ni Xavier at hinalikan ng dalaga. Nang maghiwalay ang labi nilang dalawa, ay napayakap na lang sila sa isa't isa dahil medyo nahiya pa si Samara. Tastes like coffee. Bulong ni Xavier. Hinigpitan naman ni Samara ang pagkakayakap niya sa binata. Pagsapit ng gabi, ay naghahanda si Xavier na matulog sa sala. Pero nakatingin lang sa kanya si Samara at medyo naaawa ito sa lagay ng binata. Isa lang ang kwarto sa apartment ni Xavier, kaya wala itong choice kung hindi sa sala matulog. Hinawakan ni Samara ang dulo ng damit ni Xavier, dahilan ng pagkuha nito sa atensyon ng binata. Sumasakit yung likod mo dahil malamig na sahig saka matigas. Gusto mo ako na lang dyan? Tanong ni Samara. Ayos lang ako dito. Matulog ka na at may pasok ka pa sa trabaho bukas. Kailangan mong ayusin ang office mo dahil nararamdaman ko yung mga investors na dadating sa'yo. Masayang saad ni Xavier. Hinila ni Samara sa Xavier at tinulak iyon papuntang kwarto. Kinuha niyang unan at kumot niya para siya naman ang matulog sa labas. Ako muna sa labas, saad ni Samara. Hinila ni Xavier ang kamay ng dalaga, dahilan para bumagsak sila sa kama. Akmang aalis si Samara, pero niyakap siya ni Xavier. Kasya naman tayo dito, bulong ni Xavier. Huwag masyadong mahigpit, nasa kama tayo. Natatawang saad ni Xavier. Lalong hinigpitan ni Samara kaya nagtawanan lang dalawa.
Paglipas ng ilang linggo, ay abala si Samara sa office niya nang mayroong dumating doon na hindi welcome. Nagsisisi ka na ba? Banat ni Vincent na akala niya ay nagdudusa na si Samara dahil sa patuloy na pagbagsak ng company nito dahil sa malaki ang nawala noong umalis siya bilang stockholder ng company. Napangisi naman si Samara. Oo, sagot niya. Ikaw naman kasi. Hawak mo ng ginto, pinakawalan mo pa. Nagsisisi ako na nakilala ka. Matapang na banat ni Samara. Biglang tumitig sa kanya si Vincent dahil hindi nito inaasahan ang sasabihin ni Samara sa kanya. Nandito ako para tulungan ka sana dahil nagmamakaawa ng magulang mo. Pero mukhang hahayaan ko ng tuluyan ang magsarang lugar na ito. Paliwanag ni Vincent. Nalipat ang tingin ni Samara nang mayroong pumasok sa loob na mayroong dalang kape at blueberry cheesecake. Love, buti nandito ka na. Bati ni Samara kay Xavier. Nilagpasan ni Xavier si Vincent, pero ang mata ni Vincent ay nakatingin sa suot na damit ni Xavier. Sikap. Ang pangalan ng coffee shop ni Xavier na ngayon ay nakatayo ulit sa dati nitong pwesto. Mas malapit kay Samara. May bisita ka pala. Hindi mo sinabi sa akin. Sana'y nadalan ko rin ng coffee. Saad ni Xavier. Aalis na rin siya. Sagot ni Samara sabay tingin kay Vincent. Nilapitan ni Samara si Xavier at yumakap ito sa binata. Well, hindi kasi namin ipapakita sa mga outsider kung gaano kagandang takbo ng company namin ngayon. Nakangiting saad ni Samara. Nagsalubong ang dalawang kilay ni Vincent at halatang walang idea sa sinabi ni Samara. Alam mong mangyayari sa paligid ko at imposible na mabawi niyo agad ang lahat ng nawala. Unless, umutang kayo ng malaki. Saad ni Vincent. May capital as may hard work, kaya hindi mabilis mapatumba. Sagot ni Samara. Itong pinagpalit mo sa akin? Guard, paalisin mo yung lalaking nasa office ko. Tawag ni Samara sa security guard ng building, gamit ang phone. Paaalisin mo ko sa company na akong nagsalba. Akin na rin to, sabi ni Vincent. Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko sa iyo lahat ng binigay mo sa pamilya ko at sisiguraduhin ko na lalagpasan pa kita. Buong loob na saad ni Samara. Dumating ang security para palabasin na si Vincent. Bitawan niyo ako! Galit na saad ni Vincent. Wag niyo na siyang papapasukin dito. Bili ni Samara. Never kang papantay sa akin, saad ni Vincent habang pinapalabas siya sa office ni Samara. Hindi kita papantayan. Lalagpasan kita. Nakangiting saad ni Samara. Tuluyan na nakaalis sila Vincent at napatingin naman si Samara sa katabi niya nang biglang pumalakpak ang binata. Strong and independent woman. Proud na saad ni Xavier. Kinuha ni Samara ang kape na dinala ni Xavier at nag-cheers sila noon. Sa'yo lang ako dependent. Sagot ni Samara na ikinangiti ni Xavier. Napayakap si Samara sa binata dahil sa napapaatras nito sa bawat halik na binibigay sa kanya na agad naman niyang nilalabanan. Pakiramdam niya na ito na yung laban na walang talo sa kanila. Dahil sa pag-atras ni Samara ay naabot nitong dulo ng table niya at napahiga na lang doon. Pero si Xavier ay hindi pa rin binibitawan ng halik niya sa dalaga. Samara, napabalikwas ang dalawa at inayos ang suot ng sarili nila. Mama, awkward na tawag ni Samara kay Arlene at napatingin ito sa likuran ng mama niya na nandoon si Ruben. Papa, bati niya sa papa niya. Babalik na lang kami mamaya. Paalam ni Arlene at tumalikod na. Pero agad naman siyang pinigilan ni Samara. Anong kailangan niyo? Pigil ni Samara sa magulang. Sa labas muna ako. Paalam ni Xavier.
Naiwan silang tatlo sa office ni Samara, habang si Ruben ay parang nahihiya pang tumingin kay Samara. Boyfriend mo ba siya? Tanong ni Arlene. Agad namang tumango si Samara. Mahal mo? Tanong pa nito. Masaya ako sa kanya at mahal ko siya. Sagot ni Samara. Patawarin mo kami sa pagpilit sa bagay na hindi mo gusto. Saad ni Arlene. Napakunot noon ni Samara nang makitang luha na bumagsak sa mata ni Arlene at halatang nagpipigil ng luha si Ruben. Namimiss ka na namin sa bahay. Umiiyak na sabi ni Arlene. Sorry anak. Sorry sa ginawa namin sa'yo. Nadala lang ako ng takot na mawala ang lahat sa atin. Kaya ako nagawang mga iyon sa'yo. Alam kong di mo ako mapapatawad, pero pasensya ka na. Bigla na lang din naluha si Samara nang makitang luha ni Ruben na pumatak. Bakit kayo umiiyak? Naiiyak din tuloy ako. Saad ni Samara habang pinupunasan ng luha niya. Patawarin mo kami anak. Balak na lumuhod ni Ruben sa harapan ng anak pero pinigilan iyon ni Samara gamit ang pagyakap sa magulang niya. Wala kayong dapat paghingi ng tawad dahil hindi naman ako nagalit sa inyo. Nagtampo lang ako. Paliwanag ni Samara. Pagkakalas ng yakap nila ay ngumiti si Samara sa magulang niya. Approve ba sa inyo si Xavier? Tanong ni Samara. Mas gwapo siya. Nakangiting saad ni Arlene na sinang-ayunan naman ni Samara. Tinignan ni Samara si Ruben. Hindi na ako makikialam sa gusto mo. Basta masaya ka sa kanya walang problema sa akin. Saad ni Ruben. Papayag kayong magpakasal kami? Tanong ni Samara. Pinakita ni Ruben ang 3 daliri nito kay Samara. 3 apong gusto ko. Masayang saad ni Ruben. Dapat pala magsimula na kami ngayon. Biro ni Samara. After 4 years, rinig na rinig ang bawat takong sa bawat hakbang ni Samara habang nakasuot ito ng semi-formal. Pumasok si Samara sa conference room para mag-meeting ang mga stakeholders. Isang ngiti ang binigay niya kay Vincent nang magtagpo ang mata nila. Dahil ngayon, sa company ni Vincent, ay isa ng stockholder si Samara. Pagkatapos ng meeting, ay walang nagawa si Vincent kung hindi ang titigan lang si Samara. Dahil industry nila, isa ng company ni Samarang umaangat. Agad na buwaba si Samara ng building dahil mayroon nang naghihintay sa kanya. Napakaway si Samara nang makitang mag-ama nito. Pagpasok niya sa kotse, ay isang mabilis na halik ang binigay niya sa asawa niyang si Xavier. Musta meeting? Tanong ni Xavier. Kinuha naman ni Samara ang anak nila at inupo sa lap niya. Boring. Sagot lang ni Samara. Mustang bibi ko? Miss mo bang mami? Tanong ni Samara sa anak. Yes, mami. Sagot ni Samuel. Niyakap naman ni Samara ang anak. San tayo ngayon? Tanong ni Samara. Ngayon ang opening ng coffee shop sa Bulacan. Pupuntahan natin. Sagot ni Xavier. Pang ilang branch mo na ba yan? Tanong ni Samara. 55. Sagot ni Xavier na lalong nagpangiti kay Samara dahil ang layo na nung marating ng coffee shop ng asawa niya. Let's go! Dahil gusto ko nang matikman yung kape sa Bulacan. Masayang saad ni Samara. Ako, ayaw mong matikman? 2 years old na si Samuel. Kaya baka pwede na sundan. Biro ni Xavier. Tinakpan muna ni Samara ang tenga ng anak. Pag uwi sa bahay, lagot ka sa akin. Sagot ni Samara sabay kindat. Kaya naman tumakbo ng sikap na wala ako. Tara na sa bahay. Aya ni Xavier. Kailangan natin pumunta doon. Saad ni Samara. Okay, boss. Birong sagot ni Xavier at umalis na sila para ipagpatuloy ang pagpunta sa masayang landas ng buhay nila. The end.